Live mula sa TV5 Media Center Reliance. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang 28th KBP Golden Dove Awards at 13th Makatao Awards Best TV Newscast. Frontline Pilipinas! Bukod sa traffic, eto pang viral video. Rider na dumaan sa gitna ng protesta, ninakawan ng susi ng motor at pinagbantaan pa. Bakit ganito? Tao rin naman ako dito sa Pilipinas ah. Tao ka nga, huwag ka nagsasalita. Gusto mo pa mamatay? At rally ng Iglesia ni Cristo, may mga humahalo raw mula sa ibang grupo. Senator Amy Marcos, may mga birada na naman sa kapatid niyang si Pangulong Bongbong Marcos. Pinalaga naman yan ng Malacanang. Wala silang pakialam. Pagkat itong gobyerno ay bangal! Hindi lang ito pagkakalat ng fake news, paghahasik nga ng puot sa ating mga kababayan. Inang nasawi ang anak sa school shooting sa Tacloban, naglabas ng sama ng loob sa Senado. Eh yung bata na yan, nakamatay yan eh! Nakamatay yan! Nakamatay yan ang tao! So ano? Ibababahay pag-asa lang yun? Ha? Habang ang titang pulis ng isa sa mga gunman, tumipensa. News 5 Exclusive. Pasahero ng jeep, hala, nahulog sa gitna ng kalsada. Ito pa ang disgrasya. Truck, bus, jeep at motor nagkarambola sa Davao City. Social media vloggers binabalak daw na gawing partner para ipaalam sa publiko ang mga totoong nangyayari sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Mga kabayo at kalabaw to the rescue para itawid sa Rumaragasang ilog ang mga estudyante sa Cotabato at alamin ang mga lugar kung saan magpapaulan ang Bagyong Henry. Eto na nga ang pasilip sa pinakahihintay na comeback sa primetime ng nag-iisang Catherine Bernardo. Ninakawan at pinagbantaan ang isang motorisang dumaan sa gitna ng protesta sa EDSA. Kabilang siya sa marami pang naipit sa traffic dahil sa biglaang protesta ng Iglesia ni Cristo. Pero ngayong may permit na ang rally ng INC, sinisiguro ng mga otoridad na mababawasan ang hassle sa biyahe. Live mula sa EDSA People Power Monument, nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyu. Ian, hanggang kailan ba ang protesta dyan? Extended ba? Alam mo, kumpara nga kahapon, tila mas swabe na at mas maluwag na yung daloy ng trapiko, partikular na dito sa EDSA northbound, sa kabilayan na isinasagawang kilos protesta sa Kayan. Pero hindi maitatanggi na may ilan pa rin mga motorista at mga may sasakyan, mga commuters na tila atrasado yung kanilang naging pagkilos at nahirapan dahil nga sa patuloy-tuloy pa rin na programa na isinasagawa ngayon ng Iglesia ni Cristo. Sir, ano nangyari sa inyo? Ba't ano po? Wala, pinagkukuran ako. Wala nga eh, kinuha nga nila eh. Ano ba yung pinaglalaban yan? Bakit ganito? Tao rin naman ako dito sa Pilipinas ah. Tao ka nga, huwag ka nagsasalita. Gusto mo pa mamatay? Umaalma ang viral na rider na ito sa kasagsagan ng kilos protesta ng Iglesia ni Cristo sa bahagi ng EDSA kahapon. Sa pilitan umanong kinuha ang susi ng kanyang motor. Sa gitna ng pagsasalita niya ay sinagot pa siya ng isang lalaki na tila may pagbabanta. Bakit ganito? Tao rin naman ako dito sa Pilipinas ah. Tao ka nga, huwag ka nagsasalita. Gusto mo pa mamatay? Isa lamang ang naturang rider sa naperwisyo ng protesta. Sandali ring hindi nadaanan ng EDSA busway sa harap ng White Plains nang harangan ito ng bus ng mga rallyista. Rumesponde naman ang mga otoridad para muling buksan ang kalsada. Ngayong araw, tiniyak ng MMDA na may 3 lane ng madaraanan ng mga sasakyan at motorsiklo. Hinihikayat din ng publiko na hanggat maaari ay mag-MRT muna o di kaya ay sumakay ng EDSA bus carousel para maiwasang maipit sa trapiko. Ina-advise po natin mga kababayan na iwasan po yung EDSA
as much as possible, lalo yung lugar na pinaggaganapan noong rally sa may People Power Monument. At gumamit po ng alternatibong daan, in-ensure naman po natin na cleared yung mga daan na yan. At ganoon din po, sana po yung sa ating mga kababayan, planuhin natin yung ating pagbiyahe. Kung ikukumpara kahapon, mas maluwag na yung daloy ng trapiko dito sa EDSA northbound. Pangunahing dahilan dyan, 3 lanes na kasi yung nabuksan, kaya nakakadaan na ng mas maluwag yung mga sasakyan, pati na rin mga motorsiklo. Isa sa mga ginagawa pa rin sa ngayon ay yung pagpapaalis sa mga nakahambalang at mga nakaparadang sasakyan sa gilid ng kalsada. Ayon sa Quezon City LGU, may permit ang rally ngayong araw. Nakaschedule yan hanggang alas 8 ng gabi. Pero malinaw na walang permit ang INC sa unang araw ng kanilang kilos protesta. Bagay na iniimbestigahan na ng LGU ngayon. May violation ng Illegal Assembly Act yun. Kaya yun, iniimbestigahan pa. At yun ang magiging basis natin na pag nangyari ulit ngayon, cancel ang permit nila dahil meron sila mga violation na ginawa. Ang tanong ng marami ngayon ay kung magtutuloy-tuloy ba ito lalo't umuugong ang posibilidad na magpapatuloy ang kilos protesta hanggang bukas. Ayon naman sa Quezon City LGU, open-ended naman ang permit. Maaari raw itong aprobahang muli basta't magsusumite ang organizers ng request for extension para maipagpatuloy ang event sa mga susunod na araw. Nakatanggap din sila ng impormasyon na posibleng umabot sa 100,000 ang bilang ng mga dadalo rito kaya't naghahanda na rin sila ng karagdagang kawani. Challenge sa amin yun, manpower, logistics, etc. Pag sila dito natulog, babantayan namin sila. Ibang istorya yun kaya malalaman namin kung kaya namin i-secure yung public order today. Yun ang basis para i-approve natin yung susunod na permit. Nakabantay din daw ang mga pulis para matiyak na susunod ang mga ralista sa kondisyong nakasaad sa permit. Nakalagay rin naman sa condition that they should follow all the conditions. They should not close the roads. They should be orderly, so on and so forth. And kasama rin po sa kondisyon doon na they may be allowed to continue or to extend yung time ng kanilang gathering once the request for an extension, and it will be approved, and once it is approved by the city government. Pinabulaanan naman ng pulisya ang kumakalat ng mga social media post na hinaharangan nila ang ilang bumabiyahe para makiisa sa rally. We regularly conduct yung mga checkpoints sa ating mga borders. This is not specifically to prevent anybody from coming to Metro Manila, pero yung atin po is to safety. Always, ang safety po ng public ang ating tinitignan. So we are filtering, normal naman po itong ginagawa, di ba? So it just so happened siguro that they had a gathering yesterday na napapansin nila ito. Ayon naman sa National Capital Region Police Office, na monitor nilang mga hindi kasapi ng INC ang sumama sa pagtitipon. Tinututukan na raw ng Intel Operative ng hanay nila ang mga hindi pinangalan ng individual. Samantala, sinubukan naman ng media na kunan ng pahayag si Interior Secretary John Vic Remulla kaugnay sa surprise rally ng INC. Pero hindi sumagot ang kalihim at naglakad lang palayo. Haharangin. Kasi gusto natin pumunta rito. Papakita lang muna natin yung current na situation dito sa People Power Monument. Makikita ninyo sa bandang kaliwa ng inyong screen, dito nagtitipon-tipon yung mga miyembro ng INC at kasalukuyan gang ongoing yung kanilang programa. Kanina may mga nagpapatugtog, mga kumakanta, mula pa tanghali yan, tuloy-tuloy yung sinasagawa nila. At from time to time, may mga nagde-deliver din ng mga speeches. At ngayon nga, kung mapapansin niyo, medyo nagbubukas na ng payong yung ilan dito, ng mga attendees dahil nagsisimula na rin umambon dito. Bukod dyan, pakita rin naman natin sa bahagi naman ng kanan ng inyong screens. Makikita po ninyo yung ilang mga attendees na nandito na dahil marami nga po sila, nagsisiksikan na yung iba mula kanina pa. Sa kabila niyan, may nakaharang naman o may inilatag naman ng mga concrete barriers yung mga miyembro ng kapulisan natin at ng MMDA para masigurong walang spillage at hindi na ma-occupy yung iba pang mga lanes ng northbound ng EDSA na baka mag-cause pa ng traffic. Kaya hanggang sa ngayon naman, very orderly manner naman yung sinasagawa nilang programa dito at meron din tayong mga miyembro ng Coast Guard na patuloy na nagbabantay ng trapiko at ng sitwasyon dito. Yan muna ang latest mula dito sa People Power. Iyan, anong parusa ang pwedeng kaharapin noong mga PUV driver at operator na nakita raw na pumunta dyan sa rally at hindi namasada? Sana marinig tayo. At sana makinig talaga.
Hindi yung nagbibingi-bingihan. Kasi yung nagbibingi-bingihan, nakakarinig pero ayaw makinig. Yan. Kaya tayo, kahit ayaw nila. Alright, maraming salamat Ian Suyo. Walang kapatid kay Senator Amy Marcos na muli na namang binanatan si Pangulong Bongbong Marcos sa gitna ng rally ng INC. Habang si Senator Alan Peter Cayetano nag-laban sign at muling binira ang Senado na kinabibilangan din niya. Live mula sa EDSA People Power Monument. Nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Mon, kumusta naman ang seguridad dyan ngayon kumpara kahapon? Cheryl, bago ko sagutin yan, ilang minuto bago tayo magsampapawid, dumating dito mismo sa White Plains Avenue sa Quezon City si Senador Rodante Marcoleta. Nasabi nila kung bakit niya nagsagawa ng rally itong mga miyembro ng Iglesia ni Cristo, lalo tutol sila sa tinatawag nila selective justice, particularly sa pagsasampang araw ng kasong plunder laban sa senador. Bago dumating si Senator Marcoleta magkasunod naman na pumunta dito at dumating din sa area ang anak niya na si Sagip Party List Congressman Paulo at si Senator Amy Marcos na binanggit mo nga kanina na pangalawang araw na nagpunta dito dahil kagabi binira niya ang administrasyon, particularly ang kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos. Kasuklam-suklam ang gobyernong manhid, gobyernong tulog, lasing sa kapangyarihan, wala silang pakialam. Pagkat itong gobyerno ay bangag! Yan ang walang prenong pahayag ni Senator Amy Marcos laban sa administrasyon ng kanyang nakababatang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos. Sa dinaluhan niyang surprise rally ng Iglesia ni Cristo kagabi, walang patid na binira ng senadora ang gobyerno. Kabilang dyan ang nakatakdang official visit ni PBBM sa Canada ngayong araw. Sadyang pipiliin pa bumiyahe, makihalubilo sa Canada, sa mga dayuhan sa Amerika, habang ang Pilipino ay nagdurusa. Hindi ito ang unang beses na umiksena si Senator Amy sa rally ng INC. November nung nakarang taon, hayagang inakusahan ng super ate ang First Family. Batid ko na nagdadrag siya. Mas lumala ang kanyang pagkalulong sa droga. Dahil parehas pala silang mag-asawa. Nauna na yang tinabla ng Malacanang, fake news daw ang senadora. Bukod naman kay Senator Amy, present din sa INC rally kahapon si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Humingi siya ng dispensa sa mga naabala pero hirit niya. Protests are meant to inconvenience para magising tayo sa nangyayari. Nang tumuntong siya sa stage, naglaban sign pa si Cayetano. Agad namang nag-react ang August 21 movement o ATOM. Tinawag nilang Senator Alan Peter Duterte si Cayetano. Git ng grupo, ininsulto na nga ang kanilang miyembro na si Kiko Aquino D na sumusunod umano sa kumpas ng Malacanang. Feel na feel pa rin daw ni Cayetano ang paggamit ng laban sign na mula sa partido na pinangunahan ni dating Senator Ninoy Aquino. Buwelta pa ng grupo, bakit hindi nalang gamitin ng senador ang hand sign ng anilay distorted na kamao? Nakakahiya na raw ba itong gamitin? Wala pang sagot si Cayetano. Pero gaya ni Senator Amy, naging laman ng kanyang speech sa rally ang pambabatiko sa gobyerno, partikular na sa Senado na kanya ring kinabibilangan. Ang rally na idinaos ng Iglesia para raw suportahan si Senator Rodante Marcoleta na nakatakdang sampahan ng kasong plunder ng ombudsman. Kaya mga kaalyado nila gaya na lamang ni na dating Cavite Congressman Kiko Barzaga, Mike Defensor at Chavit Singson present sa INC rally. Si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste mula kahapon hanggang ngayon pabalik-balik din sa rally. Pinagmalaki niyang may 500 taga-distrito niya sa Batangas na pawang hindi miyembro ng INC ang pumunta rin daw sa lugar bilang suporta. Panawagan nga niya sa mga kapwa kongresista. Trabaho natin bilang mga congressman na suportahan sila sa kanilang mga advokasya, which in this case is worth supporting for everyone.
transparency for a better democracy. Ang gusto ng lahat dito, true justice, hindi po yung selective justice. Samantala, tinanong naman natin ang ilan sa mga miyembro ng INC tungkol sa kanilang mga ipinaglalaban. Ang sagot nila, Hindi kami nanggugulo. Dapat lang itama ang mali. Kasi kawawa naman kaming mamamayang Pilipino. Binoto namin sila eh. Dapat itinama nila, hindi nila kami niloko. Kaya nagtiwala lang naman kami sa kanila eh. Di ba? Oh, yun lang naman yun. Yung pagtitiwala namin, sinira nila. Kung sino pa yung mga nagtataguyod ng katarungan, sila pa yung ngayon ay sinasampahan ng kaso. So, parang hindi yata tama. So narito kami para makiisa na ang transparency na hinahanap natin at walang talagang kasi nagiging parang selection yung justice din kung minsan sinasabi nila. Sana maging patas talaga. Kung sino pang tama, yan pa ang kinakasuhan po. Ang mga mali po, sila pang namamayani. Kaya nandito kami para ipaglabang namin ang karapatan. nagpamorningan sa EDSA ang libo-libong miyembro ng INC bilang suporta sa kasamaan nila si Senator Marcoleta. Meron na sumalampak sa kalsada. Gumawa nila sila ng mga improvised na bubungan habang ang iba, kanya-kanyang payong muna. Dala rin nila ang mga placard na may nakasulat ng pagtutol sa sinasabing selective justice kay Senator Marcoleta. Kumpara kahapon, wala na sa EDSA ang mga nagkilos protesta. Lahat sila nasa kahabaan na lamang ngayon ng White Plains Avenue na isinara na muna sa mga motorista. Ilan sa mga parameters na nakapaloob sa kasunduang pinirmahan ng organizers at ng LGU ay ang hindi pagsasagawa ng rally sa mismong EDSA, walang sakitan o panggugulong gagawin at isang lugar na lamang na pagdarausan ng kanilang mga programa. Ang hiling nga raw ng organizers makapag-rally sa lugar hanggang sa Biyernes o July 3, bagay na hindi agad pinagbigyan ng lokal na pamahalaan. Cheryl, sa mga oras na ito, inaantay na magsalita sa entablado itong si Senator Rodante Marcoleta. Pero bago siya, mukhang mauuna muna magsalita muli. Ano yan? Ani Marcos at ang kanyang anak ni Senator Rodante Marcoleta na si Sagip Party List Congressman Paulo. As of 6 p.m., umaabot na ng 8,000 ang crowd estimate dito sa White Plains Avenue or sa paligid ng People Power Monument ng EDSA para nga sa mga dumadalo dito sa ikalawang araw ng rally ng Iglesia ni Cristo. At pinayagan na or nag-apply ng permit itong group or organizers para nga sa pangatlong araw ng kanilang rally bukas. Magsasimula yan alas 8 ng umaga at magtatagal ulit ng alas 8 ng gabi. So mukhang pamorningan ulit at talagang mag-overnight dito ang ilan sa mga miyembro ng INC na dito dumalo sa ginagawa ng rally ng grupo. Cheryl. Sabi mo nga ay dumating na dyan si Senator Rodante Marcoleta. Kamusta ang pagtanggap sa kanya? Bagamat mamaya pa siya magsasalita. Alam na ba ng crowd na nandyan siya? Yes, Cheryl. Actually, naabangan natin at naaktuhan natin yung pagbaba mismo ni Senator Rodante Marcoleta. Medyo malayo-layo siya mula sa pinaka-holding area so nilakad niya yan. Nagulat ang mga tao nang siya ay biglang bumaba sa kanyang sasakyan at siya ay escorted ng kanyang security at may mga bulletproof vest din at saka bulletproof na mga pinapaligid sa kanya para nga siya ay maprotektahan habang nilalakad itong mahaba-haba. Mga 100 meters away kasi ito mula doon sa pinaka holding area kung saan siya nagstay. Ngayon, si mismong Senator Amy Marcos na nagsasalita at talagang nakikipag-chant siya sa mga Iglesia ni Cristo members ng We Are One bilang pakikiisa nga dito sa pinaglalaban nila kontra katiwalian maging sa selective justice para kay Senator Rodante Marcoleta. We tried to ask some questions to Senator Marcoleta pero he opted not to answer. Diretso na siya papunta dun sa holding area. Pero mainit yung pagtanggap sa kanya ng mga taong nagugulat nung makita siya bigla dito sa lugar. Mukhang hindi pa alam doon sa mismong entablado na nandito na si Senator Marcoleta at mukhang mamaya mukhang isusurprise din niya ang mga INC members na nandito. Mon, sabi mo nga ay pinayagan na ulit ng binigyan na sila ng permit ng extension
ng Quezon City, ng LGU ng Quezon City. So, yung permit today, ano yun? Pwede silang dire-diretso or kasi hanggang 8 p.m.? Kasi kanina sabi mo, 8 a.m. to 8 p.m. So, kailangan by 8 p.m. they're done and then they go back tomorrow ng 8 a.m.? Ganun ba yon? Yes, Cheryl. Technically or ideally, sana aalis sila ng after 8 p.m. and then babalik na lamang ng kinabukasan ng alas 8 ng umaga. Pero gaya kahapon ng inanunsyo na meron na ng permit itong grupo mula 8 a.m. to 8 p.m. today, pinayagan pa rin yung mga ilan na mga nagpamorningan na nga or nagstay dito overnight sa lugar bilang paghihintay ng pagsisimula ng kanilang programa. Ang sabi naman ng mga pulis, hindi na raw nila ito pipigilan, pero pakikiusapan daw nila na kung sakasakali, pwede mo nang umalis at bumalik na lamang daw kinabukasan. But then again, nakikiusap lang daw sila at mananatili daw yung pagpapatupad ng maximum tolerance sa lahat. Marami ba dyan ang hindi umalis? Paano rin sila, maayos ba yung mga portable na toilet? Paano yung kalinisan dyan? Paano sila kumakain? May nagpo-provide ba o kanya-kanya yan? Good question, Cheryl. No? Actually, sobrang laking sakripisyo para sa mga miyembro ng INC na dito na nga pinili mag-overnight o manatili para nga sa kinabukasan ng kanilang mga programa. Yung isang nakausap natin, ang baon niya ay isang damit lang daw para nga hindi na aalis at di na uuwi, no? Para nga sa kasagsagan nitong rally. So in terms of pagkain, may mga namimigay, no? May mga namamahagi ng pagkain ng libre. May mga namimigay din ng mga snacks, chips, and then even drinks. May mga nagtitinda naman dito sa paligid, pero yun nga, may mga moment na may nagpapahagi ng libre sa kapwa nilang miyembro ng INC. At may namimigay din ng t-shirt ha. At yun nga lang, yung mga sapin na ginagamit nila sa sahig at saka yung mga payong, yun ay ibinebenta naman ng ilan sa mga kapatid na nagtitinda dito sa lugar. Pero in terms of portable toilet, meron din yan sa paligid, no? At yung kalinisan, in fairness, nakita namin may mga grupo, I don't know if this is from INC or the LGU, na mayat mayari na nagwawalis dito sa lugar. Pero pinapakiusap din ng lokal na pamahalaan na kung sakasakali may mga pinrovide naman silang mga basurahan, doon na lamang itapon yung mga kalat para nga hindi na mag-create pa ng additional na problema dito sa lugar. Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualvez. Hindi lang fake news, kundi pati poot daw ay hinahasik ni Senator Amy Marcos. Yan ang buwelta ng Malacanang sa mga birada ng senadora. Meron ding mensahe ang palasyo sa Iglesia ni Cristo sa gitna ng alingas-ngas ng umano'y destabilization. At live mula sa TV5 Media Center, nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Maricel, ano ang reaksyon ng palasyo sa balita na dadalhin umano ang protesta sa palasyo? Alam mo, hindi na raw bago. Sabi ng palasyo, itong mga usapin tungkol nga dito sa mga taong gustong i-destabilize o patalsikin ang Pangulong Marcos mula nga dyan sa Malacanang. At sinabi naman din ng Malacanang na nakahanda sila anuman yung mga usapan ukol dito sa sinasabing destabilisasyon. Pero may pakiusap sila sa mga miyembro ng Iglesia ni Cristo, mag-ingat daw para wag magamit ng mga taong naghahangad nito. Hindi naman sila pipigilan, wag lamang silang lalabag sa batas at wag silang magsilbi at maging daan para sa isang destabilization. Ito ang panawagan ng Malacanang sa mga miyembro ng Iglesia ni Cristo na patuloy na nagkikilos protesta sa EDSA. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi ipinagwawalang bahala ng palasyo ang balitang dadalhin sa Malacanang ang protesta. Pero naniniwala raw silang hindi INC ang hihimok para mangyari ito. Kaya nga po sa ngayon, ang pakiusap po natin sa liderato ng INC, maging maingat din po sila at baka sila ay magamit ng ibang mga tao na ang naisin ay patalsikin ang Pangulo. Ilang personalidad na kilalang kaalyado ni Vice President Sara Duterte ang dumalo sa rally. Kabilang na ang kapatid ng Pangulo na si Senadora Amy. Suklam ang gobyernong manhid! Manhid! At walang pakialam sa hirap ng ating mga magsasaka at mangingisda, mga sektor na nagpapakain sa atin na halos walang makain, gutom ang mga pamilya.
Wala silang pakialam! Gobyernong tulog! Lasing sa kapangyarihan! Wala silang pakialam! Pagkat itong gobyerno ay bangag! Tugon naman sa kanya ng Malacanang, bakit tahimik siya noong si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang umamin na gumamit siya ng illegal na droga. Pinaghandaan po natin talaga ito para maipakita natin kung sino ba talaga ang gumagamit ng illegal na droga sa panahon na siya ay Pangulo na. Pero sa mga pag-amin na ito ni dating Pangulong Duterte, tumahimik siya. Hindi rin daw dapat nagtatanim ng puot sa mga tao ang senadora. Lalo tuloy-tuloy naman ang tulong na ibinibigay ng pamahalaan sa mga magsasaka at mangingisda. Hindi natin alam kung Senator Amy ay bulag, nagbubulag-bulagan o talagang pinipikit lamang niya ang mata niya sa katotohanan para magamit siya sa paninira sa gobyernong ito. Malinaw daw na pamumulitika lang ang ginagawa ng senadora. Nakakaawa raw ang obstructionist gaya niya na puro fake news. Hindi lang ito pagkakalat ng fake news, paghahasik nga ng puot sa ating mga kababayan. At ano ba ang nais nilang mangyari? Noon pa naman niya nais umalis sa posisyon ang Pangulo. For what? Para iluklok ang kanyang kaibigan, ang Vice Presidente. Ang tanong, paanong magkakaroon ng win-win solution ng kilos protesta? Ayon sa palasyo, walang problema kung transparency sa gobyerno ang pag-uusapan. Pero kung kaso ni Senador Rodante Marcoleta, ombudsman lang daw ang makakasagot nito. Lalo't si Marcoleta naman daw ang mismong umamin na may 75 million pesos siyang natanggap na donasyon para sa kanyang kampanya. Bago po kasi magkaroon ng win-win solution, ay dapat natin malaman ano ba talaga ang nais ng mga nagpoprotesta. Unang-una po, binanggit ko na kanina, ang gusto nila ay transparency, accountability. Hindi naman po ito bago sa Pangulo at sa administrasyon na ito. Ginagawa na ito bago pa po nangyari ang rally na to. Sa gitna ng mga balitang destabilisasyon, timing naman ang panawagan ng Pangulo sa 79th founding anniversary ng Philippine Air Force kanina. Bilin niya maging tapat sa tungkulin sa konstitusyon na protektahan ang mga Pilipino at ang demokrasya. As your Commander-in-Chief, I encourage you to continue upholding the highest standards of professionalism, discipline, and integrity. Above all, remain faithful to your constitutional duty to protect our people and defend the democratic institutions that safeguard our freedoms. Sa kabila ng protesta, lilipad pa rin pa Canada si Pangulong Marcos ngayong gabi. So the President does not see any reason to cancel his trip? Kasi matagal na rin po itong nakaschedule at kailangan din po niya magtrabaho. Hindi po kasi siya pwedeng pahintuin lamang na mga bulong-bulungan na merong lulusob sa Malacanang, na merong gagawa ng destabilization. Iginagalang natin ang liderato ng INC at hindi tayo naniniwala na sila ang magiging nasa likod ng destabilization. Ses, bago nga mag-alas 8 ngayong gabi, inaasahan na magsasagawa na ng departure ceremony si Pangulong Bongbong Marcos at didiretso na siyang tumulak patungo dyan sa Canada. Pagdating niya sa Canada, inaasahan na magkakaroon din siya ng pakikipagpulong doon sa ating Filipino community dyan. Magkakaroon din siya ng bilateral meeting kasama naman yung ilang Canadian leaders para mapag-usapan yung bilateral relations ng dalawang bansa. Nagtungo rin siya dyan, hindi lang bilang Pangulo ng Pilipinas, kundi bilang chairman din ng ASEAN. Dahil alam naman natin na kapartner ng ASEAN ang Canada at kasama na nga rin dyan yung pag-iimbita para makapunta rin dito sa Pilipinas ang leaders ng Canada sa huling bahagi ng taon para dumalo sa ASEAN Summit. Ses? Sino-sino naman ang inatasan na maging caretaker habang nasa Canada ang Pangulo? Alam mo, sis, tinanong natin yan kanina kay Undersecretary Claire Castro, pero hindi pa niya maanunsyo kanina. Ang pangako niya ngayong gabi sa departure ceremony, aanunsyo daw nila kung sino ang tatayong caretakers. Sis. Maraming salamat, Maricel Halina.
Patuloy pa rin pinaiigting ang seguridad sa paligid ng Malacanang sa gitna ng kilos protesta ng Iglesia ni Cristo. Live mula sa Liwasang Bonifacio sa Maynila, nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Gerard, kumusta na ang sitwasyon dyan ngayon? Alam mo, Cheryl, bantay sarado pa rin ng pulisya ang maraming bahagi ng lungsod ng Maynila, partikular na yung Ayala Bridge, yung Menjola, Legarda at ang Recto na alam naman nating key access points papunta sa Malacanang. Samantala, yung nakita naman nating grupo dito ng mga ralista ay nagsipuntahan na rin sa EDSA. So sa ngayon, wala na yung entablado rito, nabaklas na pati yung mga LED screens dito at wala na rin programa sa ngayon. Pero may naiwan pa rin mga ralista dito dahil ayon sa kanila ay nakasakay na sila sa bus pero pinababa sila ng mga taga-LTO at yung kwento na yan ay bine-verify pa natin sa ngayon. Bitbit ang mga ginamit, isa-isang umakyat sa bus ang grupo ng mga ralistang ito sa Liwasang Bonifacio. Pero ang grupong yan, hindi lang miyembro ng Iglesia ni Cristo. Ang iba sa kanila, nakisali lang para suportahan ang ipinaglalaban ng religious group. Karamihan ay galing sa ilang lugar sa unang distrito ng Batangas. Kaya naman, nagmistulang tent city ang Liwasang Bonifacio. Po nakikita po natin ang sistema po ng gobyerno ngayon ay para ng isang malaking sindikato na kung saan ang ating pong mga kaibigan na naglilingkod sa gobyerno ay dapat po unahin nila ang taong bayan. Ang panawagang ito hindi lamang po para sa mga Batanggenyo kundi para po sa bawat isang Pilipino. Hanggang ngayon, mahigpit pa rin ang seguridad sa Malacanang at sa mga access points papunta rito. Sarado pa rin ang Ayala Bridge. Ang Recto Avenue may nakabalandrang malalaking container vans bukod pa sa mga barikada na may barbed wire. Gwardyado rin ng mga pulis. Yung mga paikot dyan sa area ng vicinity ng Malacanang, kung saan nga, yun ang hinihingi natin ng pangunawa sa ating mga kababayan. At alam natin na maraming maapektuhan pag nagsasarado tayo ng mga kalsada dito sa lungsod ng Maynila. Ang sa atin lang, ito ay ginagawa ng natin for security reason. Kwento sa atin ng mga nakausap natin kanila na kapag sila ay nagpunta ng EDSA, posibleng bumalik din sila ulit dito. Pero yan ay nakadepende pa sa sasabihin ng kanilang organizer. As to kung hanggang kailan sila magtatagal dito, ay wala pang sinasabi sa kanila. Pero nakita natin may mga bagong dating dito mga truck na may mga lighting equipment, mga stage equipment, at may mga bagong portalets din para sa, alam mo, siguro indikasyon ito na may mga na magtatagal pa yung mga namamalagi dito. Cheryl. Maraming salamat, Gerard de la Peña. Posibleng naudyukan umano ng isang international group ang isa sa mga menor de edad na walang habas na namaril sa kanilang paaralan sa Tacloban City. Nananawagan naman ang pamilya ng mga biktima na wag lang sa Bahay Pag-asa ikulong ang gunman. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. Yung bata na yan, nakamatay yan eh! Nakamatay yan! Nakamatay yan ang tao! So ano? Ibababahay Pag-asa lang yun? Ha? So dapat may pasilidad din na karapat dapat sa kanila. Maramdaman din nila yung sakit. Yan ang sentimiento ni Janeline Badoria, ina ni Joyancy Separa, na kabilang sa mga namatay sa pamamaril sa paaralan sa Tacloban noong June 22. Sinabi niya yan sa pagdinig ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality sa insidente at online gaming platforms. Nais din niyang managot ang mga magulang at guardian ng dalawang menor de edad na suspect. Sinabi niya nung yung nakabaril sa anak ko, wala daw crime liability. So paano yan? Isa sa ano lang yan sa Bahay Pag-asa? Pwede naman siyang makulong doon sa ibang pasilidad na pwede sa kanilang edad para din nila maramdaman yung sakit, yung parusa na karapat dapat sa kanila eh. Disiplinahin din sila. Sinigundahan niya ng kaanak ng iba pang biktima ng pamamaril. Ito ko lang pong mensahe is sana mabigyan ng hustisya yung mga nabiktima, lalong-lalo na po sa mga namatayan. At sana po hindi maging hadlang ang pagiging minor de edad para makulong. Kasi parang unfair naman po na ganun-ganun na lang. Nanawagan din silang ibaba ang minimum age ng criminal liability. Gusto ko rin ibaba yung 15 to 12 years old na para hindi na pamarisan yung paggagawa ng krimen. Dahil kung hindi natin ibababa yan,
mamimihasa yung mga minor de edad na yan eh. Marami pang batang papatayin dahil hindi sila makukulong. Isusulong daw ni Senator Raffy Tulfo na maamyandahan ang batas. Iminungkahi rin ng senador ang pagkakaroon ng hiwalay na pasilidad sa kabataang sangkot sa heinous crimes. Talagang selda na makikita ng mga perpetrators na parusa pala yung papala namin kapag kami may ginawa na krimen at parang talagang prison. Yun nga lang, hindi nakasama yung mga hardened criminals. Sila, pero may mga selda sila. That might serve as a deterrent. Hindi yung parang pinapampert, binibaby-baby sila. Humarap din sa pagdinig si Police Staff Sergeant Arla Ray Paciencia. Siya ang tiyahin ng 14 anyos na namaril na si Alias Nash. Siya rin ang may-ari ng baril na ginamit nito. Inilahad niya sa pagdinig kung paanong nakuha ng bata ang baril niya. Kuwento ni Paciencia, pwersahang binuksan ni Nash ang locker kung saan niya tinatago ang kanyang baril. Nash unlawfully entered my own house. It's not a room po, it's my own house. He forcibly damaged my locker. It was locked, plastic locker, and my firearm was inside a gun box. I believe it was safe at that time since I'm only the one staying in my own house. Paano nalaman nung inyong pamangkin na yung baril ninyo ay doon niya makukuha doon sa sabi mong naka-plastic na lalagyan? I have only one locker in my room. And siguro naghanap siya kung saan ko pwede matagoan. Yun lang po ang area na may lock po. Isang beses niya lang din daw isinama sa firing range ang pamangkin. He usually told me that he wanted to be a police officer like me. He looked up on me. And yun po, he wanted to be a police officer and he was asking if I could bring him sa firing range. Samantala, ayon sa chairman ng komite na si Senator Risa Ontiveros, may indikasyon na naimpluwensyahan umano ng international group na 764 ang nangyaring pamamaril. Kasunod yan na pagsisiyasat sa Facebook profile ni Alias Nash. Nakabase raw ang grupong yan sa Texas sa Amerika at nambibiktima ng mga menor de edad online. Ang modus ng grupong ito, maghanap ng mga vulnerableng minors online at hikayatin na gumawa ng kahindik-hindik na bagay. Sabi mismo ng FBI, the leaders of the group are pushing victims to create graphic pornography, to harm family pets, to cut themselves with sharp objects, or to even die by suicide. Pero paglilinaw ni Ontiveros, iimbestigahan pa ng National Bureau of Investigation ang impormasyon na yan. Nilinaw din ng senadora na hindi siya nananawagan ng total ban para sa online games. Wala akong sinasabi na ang naglalaro ng games ay gagawa ng karahasan in real life. Fake news po iyon. Maraming kabataan ang naglalaro para magpahinga, makipagkaibigan, matuto at maglibang. Malinaw po sa akin, hindi games o gaming community ang kalaban. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Sumuko na sa mga otoridad ang 3 suspect sa pagpaslang sa dating vice-alkalde ng Abuyog, Leyte at anak nito. Isa sa tinitignang motibo sa krimen ay problema umano sa kanilang negosyo. Narito ang Frontline Report. Wala nang buhay ng matagpuan ng mga otoridad ang katawang ito sa isang bangin sa Silagos, Southern Leyte. Sa di kalayuan ay nakita rin ang isa pang bangkay. Kinilala ang biktima na si James Bohol, dating vice-alkalde ng bayan ng Abuyog at ang anak nitong si Carlo James. Batay sa investigasyon, huling nakitang buhay ang mag-ama noong Sabado sa kanilang warehouse sa Mayogra, Leyte. Ayon sa mga nakakita, 3 lalaki ang dumating sa kanilang opisina pero makalipas ang 30 minuto, nakita na nilang sapilitang pinasakay ang mga biktima sa isang sasakyan. Inireport ang insidente sa mga pulis na agad nagkasa ng investigasyon.
Nakatulong daw sa pagtunton sa kinaroroonan ng mga biktima ang GPS records ng nirentahang sasakyan ng mga sospek. Kagabi, sumuko na ang mga sospek. We facilitated because they send us a feeler to surrender. Inamin daw ng tatlo na pinagplanuhan nila ang krimen. Pinukpok muna raw nila ng dumbbell ang mga biktima bago pagsasaksakin at itapon sa bangin. Napag-alaman din na kasosyo ng dating vice alkalde sa negosyong cooking oil ang isa sa mga sospek na si alias Mark. Habang tauhan ni Mark ang dalawang kasabwat, may utang din umano si Mark sa dating vice alkalde. Pagkakasabi po, pagkakakwento niya, yung cheque na about na ibabayad niya is amounting to 550,000 and I am not certain as to the totality ng kulang niya or utang niya. Pero initially may ino-offer siyang cheque. Tinitignan pa ng mga otoridad kung may kinalaman ng negosyo sa krimen. Sa ngayon, nasa kustodiya na ng PNP Anti-Kidnapping Group ang tatlong sospek na mahaharap sa kaukulang kaso. Nagbabalita mula sa Frontline. Sa Eileen de la Cruz, News 5. News 5 exclusive. Sa pool sa video kung paanong nahulog sa jeep at nagpagulong-gulong sa gitna ng kalsada ang isang pasahero sa Quezon City. Ang driver pinatatawag na ng LTO. Narito ang Frontline report. Nasa pagitan ng second at third lane ang pampasaherong jeep na yan nang biglang kumabig ito pakaliwa. Ang isang pasahero tuloy nahulog at nagpagulong-gulong. Sa isa pang kuha ng dashcam ng van na nakasunod sa jeep, maswerteng hindi sa linya nito bumagsak ang pasahero at nakapreno din ito agad. Pero imbis na huminto, humarurot pa ang jeep. Ang sasakyang may kuha ng dashcam, binusinahan ang jeep at hinabol ito. Nang kanyang abutan, Pasahero mo, nalaglag! Sir, kasakay na kanya, nilaglag niya! nangyari ang insidenteng yan sa kahabaan ng Anonas Katipunan patungong Cubao noong June 23. Ipinaabot ng News 5 sa Land Transportation Office ang insidente. Ayon kay LTO Assistant Secretary Marcus Lacanilao, iniimbestigahan na nila ito. Nag-trace po kami na makuha ho yung plaka na padala naman ninyo po sa amin. Kitang-kita naman po natin yung reckless yung ginawa niya. Mahilig po kasi silang parang pinagdi-drift yung jeep eh. Karamihan daw sa mga ganitong jeep ay yung tinatawag na patok. Ilang patok na rin ang naireklamo sa LTO kabilang ang jeep na tinakbuhan ng isang enforcer noong Hunyo. Samantala, bine-verify na ng LTO kung may prangkisa ba ang jeep at kung may dati ng violation ang driver nito. Inisyuhan na rin ng show cause order ang driver at operator nito. Nanawagan din ang LTO sa nahulog na pasahero na makipag-ugnayan sa kanila para masampahan ng kaukulang reklamo ang driver. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Bentulan, News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga umaarangkadang showbiz balita ngayong Miyerkules. Mula sa drama hanggang aksyon, ganap na ganap ang aktres na si RC Munoz sa bago po niyang papel sa Sigabo. Nasa frontline ng balitang yan, si News 5 Entertainment Correspondent Von Belinard. Palabang pulis pero sweet na ate. Yan ang karakter ni RC Munoz bilang Max sa hit kapatid seryeng Sigabo. Ginagampanan ni RC ang loving sister ni Sam, played by Julia Montes. Happy raw si RC na napasabak sa aksyon at drama kasama ang mga magagaling na aktor. I'm just really grateful to be part of this family. Coco, I've been wanting and dreaming to work with him. Thank you, Coco, Julia, for considering me for this role. Nagagamit daw ni RC sa role niya bilang pulis ang mga natututunan niya sa Philippine Air Force bilang reservist. I love action scenes. I love, parang boyish po talaga ako eh. Masaya ako na nabigyan ako ng chance to showcase my love for those things, yung mga martial arts. Bukod dyan, labis din ang pasasalamat ni RC sa mga sumusuporta sa kapatid reality show na Kumusta. Miss na nga raw niya ang magandang samahan nila nina Jody Santa Maria, Janela Salvador, Francine Diaz, Chef JP Anglo at Korean Opa na si Ji Chang-wook. Except talaga kasi 10 days kami magkakasama. Ngayon, time out muna si RC sa action at challenge dahil rumampa muna siya sa isang fashion event.
Kasama dito ni RC ang Thailand-based Japanese-American actor na si Luke Ishigawa. Trending noon si Luke dahil sa pagiging male version umano ni Liza Soberano. I think a film adaptation where, you know, we either get to be siblings of something of that kind, or I don't know, potential love interest or something of that nature, I'm sure would be, you know, quite a viral sensation. Happy rin siyang makakolab pa sa runway project ang ilang Pinoy artist kabilang si RC. RC Muñez for sure, and you know, we've met her before, and she's really cool. She's really into Japanese anime. Napapanood si RC sa Sigabo tuwing gabi, Lunes hanggang Biyernes. At sa bagong talent show na The Singing Lodi na magsisimula na this Sunday sa TV5. Nagbabalita mula sa Frontline, Von Belinario, News 5. Susunod, 5 sasakyan sa Davao City kabilang ang truck at bus nagkarambola. Bagyong Henry lumakas at magpapaulan sa malaking bahagi ng Luzon. At Alex Ayala, first time na makakaabante sa Wimbledon Championship. Next round, rematch nila ni Australian player Maya Joint. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nagrekomenda ng dagdag ng mga reklamo ang PNP-CIDG laban kay dating Ateneo head coach Tab Baldwin at sa 8 iba pa. Kaugnayan ng pagkalunod ng student athletes na sina Rene Baterbonia at Divine Adili sa gitna ng kanilang team building sa Dipapulao, Aurora noong June 8. 2 counts ng reklamong homicide at 2 counts din ng reckless imprudence resulting in homicide ang inirekomenda ngayon ng ahensya sa Department of Justice. Una na nilang inirekomenda na sampahan ng reklamong paglabag sa anti-hazing law sina Baldwin at iba pang kasama sa team building. 4 ang sugatan sa karambola ng 5 sasakyan sa Davao City. Punot dulo niyan ang trailer truck na nawalan ng preno. Ania sa Frontline sa balita si Bril Montalvo ng News 5 Mindanao. Mas magandang truck, no? Mas magandang truck. Halos hindi na makagalaw sa kanilang mga upuan ang mga naipit na pasahero ng bus na ito matapos banggain ng trailer truck kaninang umaga sa kalsada ng Barangay Marilog, Davao City. Maririnig pa ang isang pasaherong umiiyak na matapos maipit ang katawan. May isa, hapang inaipit na bahay dito. Apitan, dili makuan lagi, dili makuan ba? Ang lalaking ito, napaupo na lang sa gilid ng daan habang iniinda ang sakit nang mailabas mula sa bus. Ang elf truck na ito na humambalang sa daan, wasak ang harapang bahagi. Ang mga pasahero naman ng jeep na nadamay sa karambola, pinaypayan at inalalayan na ng mga residente. Pati ang motor na to hindi rin nakaligtas sa disgrasya. Habang ang nakabanggang truck dumiretso sa bangin hanggang sa tumagilid. 4 na individual ang sugatan sa karambola ng 5 sasakyan. Sa imbestigasyon, nawalan umano ng preno ang driver ng trailer truck sa pababang bahagi ng lugar. Galing ito sa Bukidnon at papunta sa ng Panabo City sa Davao del Norte para maghatid ng kargang saging. Accordingly, na bangga niya ito yung bus na papunta rin ng Davao. So after na bangga yung bus, and sunod rin na banggaan yung elf na nandoon rin at saka yung jeep. So yun, nagkaroon ng lost control of the handle sa driver ng truck
at kaya doon dumiretso yung truck sa bangin. Humihingi naman ng paumanhin ang truck driver sa mga nadamay. Giit niyang aksidente ang nangyari. Hindi naman mahal yung brake. Hindi na talaga gumagana yung preno. Binusinahan ko ang bus pero hindi gumibo. Sinubukan ko pang ilagan sila pero napakit na ako at nabangga ko ang bus. Nasa kustudiya na ng mga pulis ang truck driver at posibleng maharap sa reklamong reckless imprudence resulting in multiple physical injuries and damage to property. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5, Mindanao. Weather update tayo mga kapatid. Unang araw ng Hulyo, nagkaroon din po tayo ng unang bagyo natin ngayong buwan. Yan po ang bagyong Henry. Ito pong bagyong Henry ay naging bagyo kaninang alas 2 ng madaling araw at sa kasalukuyan ay unti-unti na rin pong lumalayo sa ating bansa. Ito pong bagyong Henry ay nasa Tropical Depression category ng Pag-asa na may taglay na lakas na hangin na nasa 45 kilometers per hour malapit sa kanyang gitna. Kung minsan may mga pagbugsong umaabot sa 55 kilometers per hour at huli pong namataan ng Pag-asa sa layong 315 kilometers kanlurang bahagi ng Dagupan City, dyan po sa may area ng Pangasinan, nandito po yan sa may West Philippine Sea. Pero sa ngayon, yung kanyang panglabas na kaulapan ay sumasabit pa rin po dito sa western section ng Central Luzon at yung habagat naman ay nagpapaulan sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Ito pong bagyong Henry ay tuluyan na pong lalayo sa ating bansa at kikilos po hilagang kanluran at posibleng makalabas din ng ating area of responsibility ngayong gabi hanggang mamayang madaling araw. Pero sa ngayon, yung kanyang outer bands ay nagdadala pa rin po ng mga kaulapan at posibleng kalat-kalat na pagulan dito po sa area ng Zambales, Bataan, Mindoro, kasama po dyan ang ilang bahagi ng Cavite at Batangas. Pero bukas, kasabay po ng unti-unting paglayo ng bagyong Henry, mababawasan na rin po yung mga pagulan sa mga nabanggit kong lugar. Ang natitirang bahagi naman ng Luzon, mga posibleng afternoon showers at thunderstorms lamang ating aasahan, pero magiging maaliwalas po ang panahon sa umaga. Dito naman sa Visayas, yung ating mga pagulan ay epekto na po ng habagat o southwest monsoon na siya pong nagdadala ng mga posibleng kalat-kalat na pagulan sa western Visayas, kasama po dyan ang Isla ng Panay at dito po sa rehiyon ng Negros, maging dito po sa area ng Palawan. Dito naman sa Mindanao, yung ating mga pagulan ay posible po dito po sa areas ng Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi, kasama po dyan ng Northern Mindanao, maging dito sa ilang bahagi ng Bangsamoro Region. Ang natitirang bahagi naman ng Mindanao ay magkakaroon po ng maaliwalas na panahon at posible lamang po yung ating mga afternoon showers at thunderstorms. Dito sa Metro Manila, magpapatuloy na po yung maaliwalas na panahon bukas ng umaga. Magiging maganda po ang sikat ng araw. May kainitan sa tanghali, pero magiging maula po ang panahon natin sa hapon. Kaya sa mga may lakad bukas, huwag pa rin po natin kalimutan ang pagdadala ng payong dahil posible pa rin po yung ating mga isolated lamang o mga pulupulong pagulan at thunderstorms, lalong-lalo na tuwing sumasapit ang hapon at gabi. At kasabay nga ng unti-unting paglayo ng bagyong Henry, hihilahin yan papunta sa kanya yung kanyang moisture at yung epekto ng habagat. Kaya sa mga susunod na araw, mas magiging maganda po ang ating panahon, lalong-lalo na sa darating na weekend. Magiging maaliwalas po ang panahon natin sa malaking bahagi ng ating bansa ngayong weekend. Pero mga kapatid, meron tayong binabantayang sama ng panahon sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility na posible pong maging super bagyo. At posible rin po yan humila ng habagat na magdudulot po ng malawakang pagulan sa ating bansa sa susunod na linggo. Balikan natin yan bukas. Muli ito po ang inyong weather frontliner Alvin Pura na lagi may panahon para sa iyo. Susubukang makabawi ni Pinay tennis ace Alex Iyala kay Australian player Maya Joint sa kanila magiging rematch sa Wimbledon, ang pinaka-prestihiyosong tennis tournament sa buong mundo. Para sa round of 64 ng tournament, muling magkukrus ang landas ng dalawang rising stars matapos talunin ni Joint ang former world number 1 na si Serena Williams sa round of 128. Huling nagharap sina Alex at Maya sa finals ng Lexus Eastbourne Open noong 2025. Sakaling manalo si Alex, magtatabla ang kanilang matchup score. Magaganap ang kanilang muling pagtutuos bukas. Susunod, kalabaw at kabayo. Ginawang school service sa gitna ng rumaragasang ilog. 15 anyos na estudyante nahulihan ng baril sa loob ng paaralan. At football legend na si Leo Messi, tampok sa latest teaser ng Spider-Man Brand New Day. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas.
Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Kapapasok lang pong balita, binawi ng Quezon City LGU ang ibinigay na permit para sa panibagong rally ng Iglesia ni Cristo bukas. Kinumpirma yan ni Quezon City Department of Public Order and Safety Head, Elmo San Diego. Hindi naman nabanggit ni San Diego kung ano ang dahilan ng pagbawi. Kinumpirma ng House Prosecution Panel na may mga vlogger na gustong tumulong sa pagpapalaganap ng impormasyon kaugnay sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa tagapagsalita ng prosekusyon na si Ace Barbers, hindi lang mga pribadong abogado ang gustong mag-volunteer, kundi pati mga social media content creator. Gusto raw ng mga vlogger na tumulong sa pagpapalawig ng mga nangyayari sa paglilitis sa iba't ibang lengguwahe. Ayon kay Barbers, makatutulong ito sa paglaban sa inaasahang pagkalat ng fake news. We are anticipating na dadami ang mga kakalat na mga fake news, no? At ito ay manggagaling sa mga pseudo vloggers. Kaya nga malaking tulong, no, kung merong magsasalita o magtutulong pag-explain, no, ng mga pangyayari dito sa trial nito in different dialects. And hopefully we will succeed in informing and educating our people. Nagpaalam na sa Los Angeles Lakers si NBA superstar LeBron James. Sa ibang team na maglalaro si King James para sa record na ika-24 na NBA season. Nauna na umugong ang bali-balitang kinukuha siya ng Golden State Warriors. 8 season rin naglaro si LeBron para sa Lakers. Pinangunahan niya ang team sa NBA Championship noong 2020 sa kasagsagan ng pandemic. Nagbabalik naman sa Toronto Raptors si Kawhi Leonard. Lilipat naman sa Los Angeles Clippers sina Grady Dick at Brandon Ingram kapalit ni Leonard. Dati nang nagwagi ng championship ang Raptors kasama si Leonard noong 2019. Break muna sa football si Leo Messi para makipagkita kay Spider-Man. Hey, I heard you were looking for me. You good with heights? ¿Cómo? Tampok si Messi sa pinakabagong teaser para sa Spider-Man Brand New Day. Sa teaser, una muna siyang nakita ni Tom Holland, aka Peter Parker, na hinahanap si Spidey. Nag-quick costume change naman si Peter Parker para ma-meet ang football superstar. Kasalukuyan naglalaro sa World Cup si Messi para depensahan ang titulo kasama ang team ng Argentina. Kamakailan lang ay gumawa siya ng record bilang unang player na nakascore sa 7 sunod-sunod na World Cup games. Yan muna ang latest sa Frontline Sports. Ako po si Apple David. Susunod, 4 patay matapos araruhin ng truck sa Pagbilao, Quezon. Ang nakipagpalit na driver nakatulog daw habang nagmamaneho. At kalabaw at kabayo, ginawang school service para makatawid sa rumaragasang ilog. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sa gitna ng rumaragasang ilog, kabayo at kalabaw ang naging school service ng mga batang estudyante sa Pulayagan, North Cotabato.
Kwento ng magulang ng isa sa mga estudyante, pinasundo ng school head ang mga bata matapos biglang lumakas ang ulan. Pero pagdating ng mga magulang sa Lawaan River, biglang tumaas ang tubig. Dahil hindi na makatawid ang mga motor, nagpasya na lang silang isakay ang mga bata sa 2 kabayo at 1 kalabaw. Nagpabalik-balik ang mga kabayo at kalabaw hanggang sa naitawid na ang lahat ng mga bata. Nakatulog habang nagmamaneho ang isang pahinante ng truck sa Pagbilao, Quezon. Kaya ang ending, naararo niya ang isang lamay sa gilid ng highway. Narito ang Frontline Report. Talagang yung paan mismo, tinumbok bangkayan, napakaraming tao. Nauwi sa disgrasya ang isang lamay sa Pagbilao, Quezon matapos araruhin ng wing van na yan ang kanilang pwesto sa gilid ng highway. Wasak ang harapang bahagi ng truck na tumigil lamang matapos bumangga sa puno. Ayon sa pulisya, bumibiyahe mula Naga City pabalik ng Santa Rosa, Laguna ang truck. Pagdating sa Plaridel, Quezon, ipinasa ng driver ang pagmamaneho sa kanyang pahinante para matulog muna. Ang kaso, nakatulog din ang pahinante habang nagmamaneho. Upon reaching na nga po dito, siya naman po ang inantok at nakatulog. So according po sa kanya, nagising na lang siya kasi nakabangga na po siya doon nga po sa lamayan at yung pong truck ay nabangga na rin po yung puno. Bukod sa lamay, inararo rin ng truck ang isang jeep, 3 motor at 2 tricycle. 4 ang patay, 2 rito ang dead on the spot matapos maipit sa ilalim ng truck. 11 naman ang naitalang sugatan kabilang ang isang minor de edad at mismong pahinante at truck driver. Patuloy ang investigasyon sa insidente. Inihahanda naman ang mga kaukulang kaso laban sa nakatulog na pahinante. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Bentulan, News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga, kakalembang na ba very soon ang wedding bells para sa singer-songwriter na si Taylor Swift at football star na si Travis Kelce? Lumalakas ang mga espekulasyon na magaganap na ang kasal ni Taylor at Travis this week sa Madison Square Garden. Lalo pa itong uminit matapos maispata ng private jet ni Taylor sa New York sa Amerika. Ayon pa sa mga ulat, may mga permit na rin para sa pagsasara ng mga kalsada sa paligid ng venue. Inaasahang dadalo ang daan-daang VIP guests. Sa ngayon, wala pa pong confirmation tungkol dyan sina Taylor at Travis. Susunod, bus sa Cavite biglang pinaulanan ng bala ng riding in tandem. At mga pisonet shop sa Dagupan, bakit ipinapasara ng LGU? Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Ipinasara na ng Dagupan LGU ang mga pisonet shop sa kanilang lungsod dahil umano sa negatibong epekto nito sa mga kabataan. Sa Facebook post ng alkalde, sinabi niyang may mga estudyante umanong nalalayo sa pag-aaral dahil sa madalas na pagtambay sa mga pisonet. Dagdag pa riyan, isa rin umano itong hakbang para maiwasan ang pang-aabuso at iba pang mga panganib sa mga bata. Binigyan ng 5 araw ang mga pisonet shop para magsara. Ipinatupad ang ban kasunod ng mga insidente ng karahasan na kinasasangkutan ng mga estudyante. Maraming pong complain ng mga magulang dahil yung mga anak nila, imbis na umuwi ng maaga, hindi nila mahanap, nasa pisonet pala. At ako'y ay tumatawag sa lahat ng operator ng pisonet ng buong Dagupan
isara nyo na po yan, ibalik nyo na yung mga machines ninyo. Hinold up ang isang Indian national na naniningil ng pautang sa Marikina. Pati motor niya tinangay. Pero yan din ang dahilan kaya natuntun ang mga hold-upper. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Castillo. Kasagsagan ng malakas na ulan nang ma-corner ng mga pulis ang lalaking ito. Suspect siya sa robbery hold-up sa Marikina. Ang biktima, isang Indian national na nooy nag-iikot at naniningil ng pautang. Biglang may lumapit at tinutukan daw po siya. Kinuha nga po yung kanyang pera na nakolekta na nasa halagang 3,000 pesos. Hindi pa po nakontento yung ating suspect dito na riding tandem sa isang motorsiklo, ay kinuha pa sa kanya yung kanyang motor na nakaparada sa kabilang kalsada naman. Ang hindi alam ng mga kawatan, may GPS pala ang motor. Agad na monitor ng mga pulis ang kanilang lokasyon. Kasama ang biktima, natunto nila ang motor malapit sa North Avenue sa Quezon City. Nandun din mismo yung mismong ating suspect. So, bigla na pong lumabas na lang yung ating operatiba sa kanilang sasakyan at talagang dinakman na lang nila yung suspect natin. Makalipas naman ng ilang oras, isinuko ng mga kaanak sa barangay ang kasabwat ng suspect. Napag-alamang ang isa sa kanila may warrant of arrest dahil sa iba pang kaso. Talagang notorious na doon na yan ang kanyang ginagawa, pagnanakaw, pagtatakbo ng mga motorsiklo. May kaso siyang attempted murder at saka robbery po. Iniimbestigahan ngayon kung may iba pa silang kasama sa ganitong kalakaran. Tumanggi na silang magbigay ng pahayag. Mahaharap ang mga suspect sa reklamong robbery at paglabag sa Anti-Carnapping at Motorcycle Crime Prevention Act. Nagbabalita mula sa frontline. Brian Castillo, News 5. Susunod, grade 10 student na kuhanan ng baril sa loob ng paaralan. At inaabangang teleserye ng tambalang Catherine Bernardo at James Reid. Ipasisilip na. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nahulihan ng baril ang isang grade 10 student sa loob ng kanyang paaralan sa Iloilo. Nakuha mula sa 15 anyos na binatilyo ang kalibre 38 na baril at 6 na bala. Ang guro na ang nag-report sa mga pulis matapos magsumbong sa kanya ang mga kaklase ng binatilyo. Sa ngayon, nasa kustodiya na ng Municipal Social Welfare and Development Office ang binatilyo. Isa sa ilalim siya sa psychological intervention. Iniimbestigahan pa kung saan niya nakuha ang baril. Nabalot ng takot ang driver at mga pasahero matapos pagbabarilin ang sinasakyang bus sa Amadeo, Cavite. Ang insidente nangyari habang nagsasagawa ang bus ng dry run para sa isang diretsong biyahe hanggang Parañaque. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. May mga tama ng bala ang harapang bahagi ng bus na ito nang itigil ng driver sa gilid ng kalsada sa barangay Banay-Banay, Amadeo, Cavite, Lunes ng gabi. Nabasag ang salamin sa may driver seat. May natagpo ang mga basyo ng bala sa bus at sa kalsada. Sa kabuuan, 5 tama mula sa hinihinalang kalibre 45 na baril ang nakita sa bus. Base sa investigasyon, riding in tandem ang namaril. Kami po ay kumakala pa po ng impormasyon kung ito po yung sinadya o tapadaan lang po ng mga lasing ng titrip lang po. Halos ilang araw pa lamang daw bumabiyahe sa Amadeo ang bus. Nagsasagawa raw kasi ito ng dry run mula sa bayan ng Mendez, diretso sa PITX sa Parañaque. Ang dry run daw ay para magkaroon ng prangkisa ng bus para sa kauna-unahang diretsyong biyahe sa nasabing ruta. Dagdag pa ng pulisya, maaaring pananakot ang dahilan sa pagbaril sa bus. Marami raw kasing operator ng jeep at toda ang natatakot na maapektuhan ang kanilang kita sa pagsisimula ng diretsyong biyahe ng bus. Maaaring pong meron po silang
hindi po nagkakaunawaan po ng ibang dito asosasyon po sa Amadeo. If ever po na yun po nabas investigation or mayroon po ng trip lang po. Ligtas naman ang driver at mga pasahero ng bus. Ipinablatter na ang nangyari. Patuloy naman ang backtracking sa mga CCTV at magpapatupad ng higpit na seguridad ang Amadeo Police sa mga lugar na dinadaanan ng dry run ng bus. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, yan po ang EDSA People Power Monument. Nasa EDSA lang yan at madalas nadadaanan ng mga commuter araw-araw. Pero sige nga, mahuhulaan nyo ba kung ilan ang estatwa na meron sa monumentong iyan? Bago yan, pag-usapan muna natin kung bakit sa tuwing may malaking protesta, suking-suki na meeting place ang EDSA People Power Monument. Pero bakit nga ba dito? At bakit ito tinawag na People Power Monument? Itinayo po ito noong 1993 at idinisenyo ng sikat na Filipino sculptor na si Eduardo Tito Ed Castrillo. Pag-alala ang monumento sa makasaysayang 1986 People Power Revolution, ang mapayapang pag-aalsa na tumapos sa higit 2 dekadang pamumuno ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Kaya People Power ang pangalan dahil ang tunay na bida rito ay hindi lang isang tao, kundi ang mamamayang nagkaisa. Halos 59 feet ang taas ng monumento. At eto na nga, binubuo po ito ng 37 na estatwa mula sa iba't ibang sektor ng lipunan. Meron diyang magulang, kabataan, pare, madre, musikero at maging si Ninoy Aquino. Sa pinakatuktok naman, makikita ang isang babaeng may sirang posas. Simbolo po yan ng inang bayan at ng kalayaang ipinaglaban ng mga Pilipino. Pero mga kapatid, hindi natapos ang kwento noong 1986. Mula sa mga protesta laban sa paglilibing kay Marcos, sa libingan ng mga bayani noong 2016, mga anibersaryo ng People Power, mga rally laban sa korupsyon, hanggang sa pinakabagong protesta gaya ng White Ribbon March at ang pagtitipon dyan ngayon ng Iglesia ni Cristo. Patuloy po itong nagsisilbing tagpuan ng paninindigan. Mga kapatid, ang EDSA People Power Monument ay paalala na kapag nagkaisa ang sambayanan, kaya nating gumawa ng kasaysayan. Yan po ang ating K-Alaman. K-OK. Sa ibang balita, dagdag pasanin para sa mga employer ng maliliit na negosyo sa Metro Manila ang dagdag na arawang sahod na 85 pesos. Hindi lang naman daw kasi sweldo ang tataas, kundi pati benepisyo. Kaya ang solusyon, inutay-utay na lang ang dagdag sahod. Narito ang Frontline Report. Hindi sapat ang dagdag sahod. Yan ang iginiit ng minimum wage earners matapos aprobahan ng NCR Wage Board ang 85 pesos na dagdag sa arawang sweldo ng mga manggagawa sa Metro Manila. Pero para sa ilan, kahit madagdagan ang sweldo, matatablaw naman ito ng pagtaas ng presyo ng kuryente, petrolyo at pagkain. Ang isa pang ikinaiinis ng mga manggagawa ay hindi naman agad na buong 85 pesos na arawang dagdag ang makukuha nila. Uutay-utayin daw kasi ito. Sa July 19, 60 pesos muna ang dagdag. Tapos sa January 20, 2027 pa ang 25 pesos na dagdag. Kapag naipatupad ang buong wage hike, magiging 780 pesos ang minimum wage sa non-agriculture sector sa Metro Manila. 743 pesos naman sa agriculture, service at retail sectors. Higit 1 milyong minimum wage earners ang makikinabang dyan. Pero ayon kay Labor Secretary Francis Tolentino sa panayam ng programang Good Morning Kapatid, hindi man masusolusyonan ng dagdag sweldo ang lahat ng problema, malaking tulong pa rin ito sa mga pamilyang umaasa sa arawang kita. Ang ginawa po natin ay para sa nakakarami. Lalong-lalo na po yung may mga pinag-aaral na anak, yung mga araw-araw ay
dumidepende lang sa kinikita ng tatay para pagkasyahin, pamasahe, pamalengke, pambayad sa kuryente, pambayad sa tubig, etc. Yung 1.1 million. Pero kung tatanungin natin, mapapasaya ba ang lahat, mapapaligaya? You cannot please everybody. Inuutay-utay rin daw ang dagdag sahod nang sa gayon ay magkaroon ng pagkakataon ang mga employer, lalo na yung mga malilit na negosyo na makapag-adjust. Pero para sa Employers Confederation of the Philippines, dagdag pasanin pa rin ito sa mga micro, small at medium enterprises. Bukod kasi sa sahod, tataas din ang gastos sa SSS, PhilHealth, Pag-ibig, overtime at holiday pay. Hindi rin kumbinsido ang Trade Union Congress of the Philippines. Giit nila, mas makatarungan ang isinusulong nilang 200 pesos legislated nationwide wage hike. Target din daw nilang itaas sa 1,200 pesos ang arawang minimum wage hike sa buong bansa. Hindi po ito nakakagulat, pero ito po ay nakakagalit. Para ituloy po yung laban dito po sa Kongreso, dito po sa Senado, dapat po lalong mas ma-pressure yung ating mga congressman, congresswoman, yung speaker, na kailangan po magpasa ng legislated wage increase. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Bentulan, News 5. Pahirapan ang pag-rescue sa babaeng driver nang matrap siya sa kotseng nahulog sa isang lawa sa Virginia sa Amerika. Palubog na ang sasakyan ng madatnan ng mga otoridad, kaya ang mga rescuer kanya-kanyang diskarte. Bumuo pa nga sila ng human chain hanggang sa mahugot ang motorista. Sa huli na rescue ito nang basagin ang salamin ng kotse. Hindi pa malinaw paano napadpad sa lawa ang kotse. Dinala naman sa ospital ang sugatang biktima. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga, may bagong pasilip sa inaabangang serye ng tambalang box office queen Catherine Bernardo at James Reid. Sikat nga po ang gaganap bilang best ate, best boss, pero ano kaya ang papel niya sa karakter ni James Reid? Ang bagong Asia superstar Catherine Bernardo at ang mga eksenang dapat abangan sa Someone Someday. I-reveal na po dito sa TV5. Mapapanood po yan ngayong gabi. At yan nga po ang ating mga showbiz update at kay Alaman ngayong Miyerkules. See you tomorrow mga kapatid. Ako po si Jervy Wrightson. Abangan niyo po kami ulit bukas dito sa TV5 sa 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM. Kami ang inyong kapatid sa balitaan at public service. Walang iwanan sa Frontline Pilipinas. Susunod na ang Sigabo. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.